Jeff, next question, sir, from Jeff. Sir, marami po yung bumagal dun sa report na pinapatigil nga ng US yung pagbibenta sa atin ng mga armas, sir. Isa po, sabi po ni Senator Trillanes, simula lang daw po yun, it will get worse. Ang sabi naman po ni Senator Lacson, yung move daw na ngayon ng US is pang-bubuli on their part. What's your take on that, sir? I don't care kung pabubuli yun or panggigipit. Basta sa akin, is their loss, not ours. Di ba sa negosyo, yung nagbibenta ang nalulugi, hindi yung buwibili. Dahil tayo naman ay buwibili lang, hindi ba tayo nanghihingi. Tayo buwibili, at ayaw na tayong bitahan, then we can look for other sellers. We can look for other manufacturers na makapag-supply sa atin. Andyan naman yung Germany, andyan yung Israel, andyan yung sino na po-produce ng FN? Belgium. Andyan yung Belgium, andyan yung Russia, andyan yung China. So, marami tayong options na pwede tayong pumunta. Ang sa akin lang, ang panghinayang ko lang dito is not for anything else, kundi yung time lost. Dahil nga, hindi basta-basta magbibid uli ng ganito kalaking procurement. Yung bidding process ay napakahaba. Lalong-lalo na ngayon, na yung ating mga officers dito, ingat na ingat sa pagbibidding dahil marami ng mga general na nakakulong, marami ng opisyal na nakulong dahil dyan sa mga procurement. Kaya ingat na yung kapulisan natin, yung ating mga opisyal, magbibid na dapat walang butas, hindi tayo masiraan, hindi tayo magkamali para hindi tayo magkakaso at hindi tayo makukulong. Kaya ingat po kami. So, ang akin lang panghinayang, yung panahon, sana by April next year, meron na tayong magagandang rifles. But because of this, kung totoo man yan, kung granting na totoo, maantala yung ating pagbili, magbibiding na naman ulit tayo, magpapabid tayo uli, at mahaba na naman panahon ng kakainin yan. Yun lang panghinayang ko. Pero kung sabihin nyo panghinayang dahil hindi tayo nakabili doon, marami tayong sources, marami tayong pwedeng mapagbilihan. We can buy from other suppliers. Okay, sir. May reaction na po kayo, sir, dun sa panawagan ng pamilya ni Yano Etulan, napatay po sa Antipolo, yung anak ng polis. Yes, I have already talked to the regional director of PRO 4A and I have given him instructions to pay special attention to that case, yung bata na yan na pinatay. And apparently, wag kagad nating agad-agad i-attribute to our war on drugs yung pagkapatay ng bata dahil lumalabas sa investigasyon nila na bago daw nangyari yon, galing sila sa sugalan yung bata, may nakaalitan doon, may nakaaway, and meron namang footages daw, CCTV footages na na-recover. So malalaman natin kung sino ang pumatay. Ang pinaka-suspect nila, sabi nung kasama ng bata, is yung nakaalitan nila doon sa sugalan. Nakipag-away sila doon. So, again, sabihin ko, yung bata na yon, for all intents and purposes, siya po'y hindi what's listed sa ating sa ating war on drugs. He is not what's listed. Hindi po. Normal na estudyante lang yung bata na anak ng isang retired na police. Next question from George Cahiles to be followed by Zalima Rebran of GMA7. Sir, good afternoon. In case that this procurement will not push through, are you planning to file a breach of contract case against the supplier of this? No, because that is beyond their control. Huwag tayong mag-aalala, walang nasayang na pera sa atin kasi we don't have to recover any amount from them dahil hindi tayo nag-advance payment. Our procurement laws does not provide or it prohibits paying in advance. So, i-deliver muna nila bago tayo magbayad
wala po tayong pera na nasayang dito. And we are not contemplating on filing on any case against the supplier dahil kumbaga biktima lang rin sila ngayon sa pangyayari dahil nga hindi nila kontrolado yung senador. Kung talagang aksyonan ng DFA favorably ng buong government ng US yung gusto ng isang senador na yun na ihinto. Pero kung hindi naman, so magpapatuloy po yan. So, can you elaborate lang? Sinasabi yung biktima lang sila nitong sinasabi yung Magiging biktima sila in the sense na maganda na yung transaksyon. Wala mang hassle. Hindi man nila yun kagagawan. Kagagawan ng isang senador na nagreklamo. Kung talaga magreklamo siya at mapahinto yung procurement process, sa kanila po yun. pressure sila? Sinabi ba nila sa sulat mo sa inyo na Hindi, basahin mo sulat mo. Kakan yung sulat mo. Reading glass ko. Ito. Okay. Ito, 1 November 2016, Intrade Asia Pacific Corporation, Makati City, Philippines. Atensyon, pangalan nung status of rifle export license to Philippine National Police. Gentlemen, this letter responds to your request for a status of the export license that Sig Sauer submitted to the U.S. State Department for approval of the sale of rifles to the Philippine National Police. This request is the result of media reports indicating that the license processing may be stalled in the U.S. Senate. Sig Sauer contacted the State Department for status of the license and was advised earlier today that the license was being processed as normal. We will continue to monitor the status of this license and advise of any meaningful changes. We trust this response to your inquiry. Executive Vice President, Global Defense Sales, yung supplier ng kwan ito, Sig Sauer. Sir, last kasi ang lumalabas ko sa reports ay ginagamit po nila yung allegedly na mga sinasabi kong human rights violations na kinukulit ng PNP para i-stall itong procurement process nito. Sir, is this the first time na you felt that the United States is somehow doing this kind of actions against the PNP? Yes, sir. Ewan ko as far as I know, this is the first time. As far as I know. Sir, is it Sa ating kapulisan. Hindi natin yan tinotolerate. It's very unfortunate. Yung nangyari sa Makati na sa akin pa nanggagaling, sa cellphone ko pa mismo, nanggagaling yung impormasyon, nakapasok sa akin, pinorward ko sa Makati Police Station, pinalakad nila yung ng Chief of Police ng Makati yung kanyang mga operatives para i-validate yung report na yun. Later on, meron palang lumabas na pera na 750,000 daw na binigay doon sa mga pulis. According naman sa mga pulis natin, in fairness, according to them, hindi sila tumanggap. At lumalabas na sabi nung Singaporean na subject sa verification per text report, binigay niya yung pera doon sa isang police major na retired na security officer ng building kung saan siya nag-opisina, kung saan siya nakatira. So hindi pa natin nakuha yung police major na retired. He has to appear and explain his side. Otherwise, hahantingin namin yung police na retired na yan kung ayaw niya magpakita sa police station. Dahil accordingly, sa kanya napunta yung pera. Siyang nag-transact doon sa victim na magbayad daw sa police. Itong police naman na Makati na intel officers, deny nila na humingi sila ng pera. That remains to be seen. Pag makita natin yung
sinasabi nila na police major na retired na security officer ng isang building na yan sa Makati. Malalaman natin yan later. Jeff, next question, sir, from Jeff. Sir, marami po yung bumagal dun sa report na pinapatigil nga ng US yung pagbibenta sa atin ng mga armas, sir. Isa po, sabi po ni Senator Trillanes, simula lang daw po yun, it will get worse. Ang sabi naman po ni Senator Lacson, yung move daw ng US is pang-bubuli on their part. What's your take? Galing sila sa sugalan, yung bata, may nakaalitan doon, may nakaaway, and meron namang footages daw, CCTV footages na na-recover. So malalaman natin kung sino ang pumatay. Ang pinaka-suspect nila, sabi nung kasama nung bata, is yung nakaalitan nila doon sa sugalan. Nakipag-away sila doon. So, again, sabihin ko, yung bata na yon, for all intents and purposes, siya po hindi what's listed sa ating sa ating war on drugs. He is not what's listed. Hindi po. Normal na estudyante lang yung bata na anak ng isang retired na police. Next question from George Cahiles to be followed by Zalima Rebrand of GMA7. Sir, good afternoon. In case that this procurement will not push through, are you planning to file a breach of contract case against the supplier of this? No, because that is beyond their control. Huwag tayong mag-aalala, walang nasayang na pera sa atin kasi we don't have to recover any amount from them dahil hindi tayo nag-advance payment. Our procurement laws does not provide or it prohibits paying in advance. So, i-deliver muna nila bago tayo magbayad. Wala po tayong pera na nasayang dito. And we are not contemplating on filing on any case against the supplier dahil, kumbaga, biktima lang rin sila ngayon sa pangyayari dahil nga, since processing may be stalled in the U.S. Senate. Sig Sauer contacted the State Department for status of the license and was advised earlier today that the license was being processed as normal. We will continue to monitor the status of this license and advise of any meaningful changes. We trust this response to your inquiry. Executive Vice President, Global Defense Sales, yung supplier ng kwan ito, Sig Sauer. Sir, last kasi ang lumalabas ko sa reports ay ginagamit po nila yung allegedly na mga sinasabi kong human rights violations na kinukomit ng PNP para i-stall itong procurement process nito. Sir, is this the first time na you felt that the United States is somehow doing this kind of actions against the PNP? Yes, sir. Ewan ko ha, as far as I know, this is the first time. As far as I know. Sir, is it true? Sa ating kapulisan. Hindi natin yan tinutolerate. It's very unfortunate. Yung nangyari sa Makati na sa akin pa nanggagaling, sa cellphone ko pa mismo, nanggagaling yung informasyon, nakapasok sa akin, pinurward ko sa Makati Police Station, pinalakad nila yung ng Chief of Police ng Makati yung kanyang mga operatives para i-validate yung report na yun. Later on, meron palang lumabas na pera na 750,000 dito. Ingat na ingat sa pagbibidding dahil marami ng mga general na nakakulong, marami ng opisyal na nakulong dahil dyan sa mga procurement. Kaya ingat na yung kapulisan natin, yung ating mga opisyal, magbibid na dapat walang butas, hindi tayo masiraan, hindi tayo magkamali para hindi tayo magkakaso at hindi tayo makukulong. Kaya ingat na ingat po kami. So, ang akin lang panghinayang, yung panahon, sana by April next year, meron na tayong magagandang rifles. But because of this, kung totoo man yan, kung granting na totoo, maantala yung ating pagbili, magbibiding na naman ulit tayo, magpapabid tayo ulit, at mahaba na naman panahon ng kakainin yan. Yun lang ang pahinayang ko.
Pero kung sabi nyo panghinayang dahil hindi tayo nakabili doon, marami tayong sources, marami tayong pwedeng mapagbilihan. We can buy from other suppliers. Sir, konti sir, may reaction na po kayo sir doon sa panawagan ng pamilya ni Yano Mutula, napatay po sa Antipolo, yung anak ng polis, secretary. Yes, I have already talked to the regional director of PRO 4A and have given him instructions to pay special attention to that case, yung bata na yan na pinatay. And apparently, wag kagad nating agad-agad i-attribute to our war on drugs yung pagkapatay ng bata dahil lumalabas sa investigasyon nila na bago daw nangyari yon, hindi pala kontrolado yung senador. Kung talagang aksyonan ng DFA favorably ng buong government ng US, yung gusto ng isang senador na yun na ihinto. Pero kung hindi naman, so magpapatuloy po yan. Sir, can you elaborate lang? Sinasabi yung biktima lang sila nitong sinasabi mo. Magiging biktima sila in the sense na maganda na yung transaksyon, wala mang hassle. Hindi man nila yun kagagawan. Kagagawan ng isang senador na nagreklamo. Kung talaga magreklamo siya at mapahinto yung procurement process, sa kanila po yun. Sir, hindi pressure sila. Sinabi ba nila sa sulat mo sa inyo na Hindi, basahin mo sulat mo, kakain yung sulat mo. Reading glass ko. Ito. Okay. Ito, 1 November 2016, Intrade Asia Pacific Corporation, Makati City, Philippines. Attention, pangalan nung status of rifle export license to Philippine National Police. Gentlemen, this letter responds to your request for a status of the export license that Sig Sauer submitted to the U.S. State Department for approval of the sale of rifles to the Philippine National Police. This request is the result of media reports indicating that the license... Next question, sir, from Jeff. Sir, marami po yung bumakal dun sa report na pinapatigil na ng US yung pagbibenta sa atin ng mga armas, sir. Isa po, sabi po ni Senator Trillanes, simula lang daw po yun, it will get worse. Ang sabi naman po ni Senator Lacson, yung move daw ng US is pang-bubuli on their part. What's your take on that, sir? I don't care kung pabubuli yun or panggigipit. Basta ang sa akin, is their loss, not ours. Di ba sa negosyo, yung nagbibenta ang nalulugi, hindi yung buwibili. Dahil tayo naman ay buwibili lang, hindi ba tayo nanghihingi. Tayo buwibili, at ayaw na tayong bitahan, then we can look for other sellers. We can look for other manufacturers na makapag-supply sa atin. Andyan naman yung Germany, andyan yung Israel, andyan yung sino na produce ng FN? Belgium. Andyan yung Belgium. Andyan yung Russia. Andyan yung China. So, marami tayong options na pwede tayong pumunta. Ang sa akin lang, ang panghinayang ko lang dito is not for anything else, kundi yung time lost. Dahil nga, hindi basta-basta magbibid uli ng ganito kalaking procurement. Yung bidding process ay napakahaba. Lalong-lalo na ngayon na yung ating mga office